So hello mga kamital, isang magandang araw po muli sa inyong lahat. I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. So andito naman muli si Bamski Vlog. Magbabahagi na naman tayo ng dagdag kalaman tungkol sa pag-estimate ng ating roof trusses. Yung ating previous video ay in-estimate natin yung ating roof framing na 2 agwas. Yung nakaganyan lang mga kamital. So ngayon naman ay estimate natin yung 4 agwas. So alam naman niyo siguro kung ano yung ating 4 agwas. So ganito yung forma niyan mga kamital. Yan. So dahil mayroon niya siyang hip truss na 4. Yan. Ang example natin ngayon yung sukat na 10 by 12. So medyo malaki-laki itong ating i-estimate ngayon na 4 agwas na roof framing. Speaking of 4 agwas, medyo matakaw siya sa bakal mga kamital kumpara natin doon sa 2 agwas, kasi yung 2 agwas simpleng roof lang, straight lang yung kanyang paggawa, hindi gaya sa 4 agwas na maraming cutting yung ating gagawin. Medyo matagal yung duration ng kanyang paggawa compare natin doon sa ating 2 agwas. Pero kung sa pagandahan naman ng roofing, mas maganda yung 4 agwas. Okay, itong gagawin natin ngayon, ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano natin gawin. Hindi man natin actual ito gagawin, i-sketch na natin yung kung paano ang paggawa. So I hope ma-deliver ko ng maayos at maintindihan nyo ng maayos yung ating paliwanag dito. So i-estimate na rin natin kung magkano materialis na ating magagastos sa pagpagawa nitong ating 4 agwas na roof framing. At gusto mong kumuha ng idea, panoorin mo lang ang video na ito. So bago tayo magsimula mga kamital, shoutout muna natin yung ating nagre-request sa video na ito, si Sir Angel Panso. Siya po nag-request nito ng ating 4 agwas na roof trusses. At shoutout din dyan kay Julmar Sumilhig. Yung kanyang request naman yung sa pagpipresyo. So isabay na natin so presyo at saka yung ating paggawa. At saka shoutout din dyan kay Sir Romeo Lanag. So yan, kung baguhan pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like yung ating video at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So tara na mga kamital, umpisa na natin. So halimbawa meron tayo ditong 10 meters dito na area, yung kanyang lapad. Yung haba naman niya is 12 meters. So dahil 4 agwas yung ating gagawin, so itong 10 meters hatiin lang natin yan. Yan, hatiin natin. Tapos dito hatiin din natin para makuha natin yung kanyang saktong angle ng kanyang roof. Yan. So kung naghati tayo dito ng 5 meters, 5 meters din yung ating kukuhanin dito sa kabila. Yan, dito 5 meters din dito. 5 meters dyan, 5 meters din dyan. Ganon din dito sa kabila. So ganyan yung pag-layout ng ating 4 agwas. Tapos yung kanyang hip truss. So ito palang sukat dito mga kamital, yung ating 10 meters at saka yung 12 meters na haba. Kasama na yung ating buladas dyan na 1 meter. Bali kumuha lang tayo ng 1 meter every side. Ayan. Bali yung sukat nitong ating bahay
is 8 by 10. Dahil additional tayo ng 1 meter dito, so naging 10 meters ito naging 12 meters. Kasama na yung kanyang buladas. Halimbawa, ito yung ating beam ng ating bahay, ito. Yan. So yung ating gagawin na roof trusses, pasobra tayo ng 1 meter dito. 1 meter din dito. Yan. So dito na tayo kumuha ng offset. So yan. Dito na tayo kumuha ng offset, hindi dito. Hindi tayo kumuha dito. Ganyan yung kadalasan ginagawa pag 4 agwas na bubong. So yung iba naman meron ding gumagawa na ito yung beam natin. Diyan sila gumagawa ng diyan sila kumukuha ng offset mismo diyan sa lapad ng kanilang bahay. So dito sila kumuha ng 1 meter. Yan, 1 meter. Diyan. Pero dito naman sa ating ginawa, ang 1 meter hindi dito. Dito yung ating 1 meter. Yan. So yan ang gagawin natin ngayon, mga kamital. Okay? So ngayon, ang gagamitin nating materials nito is angle bar lang. Single na angle bar na 2x2. Ito yung ating hip truss. Ito yung ating half truss dito, dalawa. Yung hip truss natin is bali 4 yan. So mas mahaba yan dito kaysa half truss. Ito naman yung ating full truss. So dito magiging 200 cm yan dyan, or 2 meters. Okay? So itong ating buladas dito is 1 meter yan. Kukwintahin natin, isa-isahin natin kwintahin. Uunahin natin yung ating full truss. Yan, full truss natin ganyan. So kasama na yung buladas na yan, meron tayong king post dito. So 500 dito, 500 din dito. Para makuha natin yung ating length ng ating rafter dito, so kailangan meron din tayong length ng ating riser dito, yung ating king post. So lagay natin 200 cm. Okay? So pwede natin yan kuhanin sa scale, mga kamital, na hindi na tayo mag-calculate pa. Meron na akong in-scale dito. Yan, nilakihan ko yan. So ang gamit ko ng scale dito is 1:50 sa ating full truss, para medyo mas malaki at klaro yung ating mga detailed sa ating mga sukat. Pwede rin nating i-calculate para makuha natin itong length ng ating rafter dito. Okay? So i-calculate natin. So Pythagorean theorem lang yung ating gagamitin dyan, mga kamital. So ganito lang, square root 200 squared plus 500 squared. So ang answer niyan, ito na yung kanyang answer dito. So kung i-calculate nyo dyan, mga kamital, yung answer niya is 538.5 cm. Yan, simula rito hanggang dito. Okay? Yung gagamitin natin ditong angle bar is 2x2. Mayroon pa tayo ditong support dyan. Bali, dinivide natin itong 500 sa tag 1 meter. Yan. Lagay tayo dyan ng bali tag 1 meter yung kanyang distance. So 1, 2, 3, 4, 5. So tag 100 yung distance nya. So maglagay din naman tayo ng diagonal bracket dito. Yan. So para makuha natin yung sukat na yan, kung nag-divide tayo ng 5 dito, itong 200 i-divide din natin sa 5 para makuha natin yung sukat dito. Yan, yung sukat niya dyan. Pero pag gagamitan mo yan ng scale, kahit hindi ka na magsukat, mas mabilis mo yang makuha sa scale. Ganyan lang. Dahil ito ay 1:50 yung ginamit ko dito, 1:50. So every 1 cm is 50 cm that dyan sa ating actual measurement. So ito is 3.8 ito sa ating roller. I-times natin yan sa 50 dahil 1:50 yung scale na ginamit natin. 3.8 times 50, so 190. So 190 yung ating sukat dito sa ating diagonal. Mayroon na tayong video niyan, mga kamital, sa ating
kung paano gamitin yung ating scale measurement. So panoorin nyo lang para mas mabilis natin na magawa itong ating video, dahil 4 agwas ito, medyo mataas-taas itong ating gagawing video. So para mas mapabilis tayo, kung gusto nyo malaman yung ating paggamit ng ating pag-i-scale, so importante yan sa pag-estimate ng ating mga roof trusses na hindi na tayo gagamit pa ng calculator. So actually gagamit pa rin tayo, pero hindi na mas marami pa tayong i-calculate. So gamit itong ating ruler, pwede natin ma-estimate ng mabilis itong ating mga roof trusses. Okay? So mga kamital, meron na tayong mga sukat niyan. So ngayon, ang i-calculate natin, ito munang 2x2, kasi yung ating gagamitin dito is pwede na tayong gagamit dito ng 1.5 na angle bar. So gagamit tayo ng 3mm, pwede na yung 3mm, kasi yung ating mga bracket naman dito, yung spacing natin is medyo malapit naman, 1 meter. Okay, so ngayon i-calculate natin yan kung ilan yung 2x2 na ating magagamit sa ating sa ating full truss. Okay, so full truss yung inuna natin. So 538.5, so 538.5 plus 500, so equals, so times 2 natin yan para, dahil ganun din yan sa kabila. So times 2, so 2,777. So i-plus pa natin itong 200, dahil 2x2 din yung ating gagamitin dito sa king post. Yan, plus 200. So yan, 2,277 centimeter yung ating magagamit sa isang full truss, hindi pa kasaling itong ating 1.5 na angle bar. Dahil dalawa itong ating full truss, so i-times 2 natin. So 4,554, i-divide natin yan sa 600 cm. Standard length ng ating mga angle bar 6 meters, so 600 centimeters, divide natin 600, so 759 by 3mm na 7.59 pieces. So saka na natin yan itotal lahat, dahil dito sa ating hip truss at saka yung ating half truss, gagamit pa rin tayo dito sa 2x2. Okay, yung ating half truss, yan, ito yung ating half truss. Bali dito wala na yan, so nakaganyan na lang siya. Yung 500, inatin natin yan sa 5, 1, 2, 3, 4, 5, yan. So nakaganyan na siya, dahil dito nakakonect na yan sa ating full truss dito. So sa pagkakabit ng ating mga trusses, pwede nating unahin itong ating dalawang full truss, para itong ating ginawang mga half truss at saka yung ating hip truss, ikabit na lang natin. Pwede nating itong buuhin doon na lang sa baba. Okay, so meron na tayong mga sukat dito sa ating half truss. So ganun pa rin doon sa ating full truss. Ito yung half truss natin, so bali dalawa yung half truss natin. Ang pinagkaabilan dito, wala na tayong king post dito. Ang kwentahin natin, ito lang 538.5 at saka yung 500 plus 500, so 1,038.5. so i-times 2 natin, dahil dalawa yung half truss ang gagawin natin. Times 2, 2,077, divide natin sa 600, so 3.46. so half truss natin 3.46. sa hip truss naman, dito sa ating hip truss, sa pagkuha natin dito ng ating length ng ating hip truss, so itong ating riser dito is 200. Sukatin nyo lang ito, sukatin nyo lang yung scale nyo lang itong ating dito sa baba. Yung nung in-scale ko ito, sobra siya ng 7 cm.
7.07. Ganito pa rin yung kwintada natin. So yung 200 ng riser natin, 200 yung riser. Dito naman sa ating, dito sa baba is 707. Yan. So pagka equals natin yan, yung answer nito, yan na yung haba ng kanyang hip thrust. Ito, 734.7 cm. So apat na hip thrust yan yung ating gagamitin. So ganito pa rin yung style ng ating hip thrust. Wala nang king post dito dahil i-welding na lang natin yan dyan sa king post ng ating full trusses. Okay, ito yung ating full trusses. Meron na siyang nakakabit na king post. So ang kukwintahin natin, ito lang at saka yung dito sa baba. Okay, 734.7 plus 707, so equals 1,441. So i-times 4 natin ito mga kamital dahil apat na hip thrust yan, hip thrust. So times 4 equals 5,766.8. so i-divide natin yan sa 600. So 9.61 yung ating 2x2 na magagamit sa ating hip thrust. 9.61. So dito naman, dahil napakalayo niyan mga kamital, isa 5 meter yan. So maglalagay tayo ng isa pang trusses dito, yung ating jack truss, jack rafter natin. So hatiin lang natin yan, hatiin natin bali dito. Yan, yan, maglalagay pa tayo dyan. Yan, bali walong jack na yan. Yan. So dito dalawa, bali 8 jack natin gagawin. So ito yung sukat ng ating jack rafter. Ang sukat niya dito, kinalculate ko na. So kung nag-divide kayo ng 2 dito sa ating 500, ito yung ating 250. Yan, 250. So kung i-divide naman natin yung ating riser na 200, i-divide natin sa 2, so magiging 100 yung kanyang riser dito sa gitna. Okay, nakaganyan siya, di ba? Yan. So dito is 200, dito is 500. So dinivide natin yan sa 2, so magiging 250 na ito. Yan. So itong riser natin, dinivide din natin yan sa 2. Itong riser natin dito is magiging 100. Okay, so ngayon kukunan natin yung kanyang sukat dito. So gagamitin din natin yung ating Pythagorean theorem. So magiging 100 yan. Ito naman is 250. So yung answer niyan is 269.2. So para mas mabilis ninyong ma-calculate yan, pwede ninyong gamitan ng scale. Yan. Itong mga scale nito, ang ginamit ko dito is 1:40 naman dito. Dito sa ating rafter, ang full thrust natin is 1:50. So madali lang gamitin yung ating scale mga kamital. So kwentahin natin itong ating jack rafter. So 269.2 plus 250 equals, so times 8 natin dahil 8 piraso yan, 4,153.6 divide 600. So lagi natin diyang i-divide sa 600 dahil yung standard length ng ating mga bakal, angle bar, kadalasan is 6 meters or 600 centimeters. Answer niya is 6.92 sa ating jack. So ngayon itotal na natin yan kung ilang 2x2 ang magagamit natin na 3mm. Isali pala natin itong ating 200 meters pa dito na 2x2
angle bar din. 200 divide 600, 0.33. So i-total natin 7.59 o 27.91 or 28 pieces yung ating magagamit na 2x2 angle bar na 3mm, 28 pieces. So ngayon naman yung ating mga bracket natin dito, yung ating mga support. So meron na tayong sukat dyan, 1.5 inches yung ating gagamitin dyan na 3mm din. So i-calculate na natin yan. Meron na tayong mga sukat nyan dito sa ating full truss, half truss natin, sa ating fifth truss natin, at saka sa itong ating jack rafter. Okay, so i-calculate na lang natin. Dito muna tayo sa ating full truss. Yan lang yung ating susukatin mga kametal. Kahit hindi nyo na i-calculate yan, gamitin nyo lang yung inyong ruler, makukuha nyo na yung estimate nyan. Yan. Kung gagamit kayo ng 1:50, kung ilan yan sa ruler, halimbawa ito 3.8 cm, i-multiply nyo lang sa 50. Kung gagamit kayo ng 1:40, so i-multiply nyo rin sa 40. So ganyan lang kadali. Yan, mabilis yan. Makuha nyo na yung sukat ninyong inyong mga support dito. Okay, so i-calculate natin. So 190 plus, so equals 987. So i-times 2 natin dahil magkabilaan yan, times 2. Yan, 1,974. So bali dalawang full truss yan, at meron tayong half truss at dalawa. So i-times 3 natin ito sa dito, at itong dalawang half truss bali isa rin. So times 3 natin, times 3. Yan, so magiging 5,922. Okay, so divide pa natin ng 600. So 9.87. So mamaya natin yan i-total. Kunin muna natin yung sukat sa ating hip truss na 4. Okay, so i-calculate muna natin equals. So ito yung sa ating hip truss. So 4 yan, i-times 4 natin. 6,016. So i-divide natin sa 600. So 10.02. So dito naman sa ating jack rafter, 136 plus 52 equals 188 times, dahil 8 yan, times 8 natin, 1,504 divide 600, 2.50. Okay, so yan lang yung magagamit natin sa ating 1.5. So i-total natin lahat ito, 9.87, 22.39 pieces. So round off na natin ng 23 pieces. Ngayon naman sa ating CFR lens. So yung CFR lens natin, yung standard distance ng ating CFR lens is 60. Simula rito sa ating fascia dito sa labas, 60 yan. So i-calculate natin kung ilang piraso yung ating malalagay dito kung i-divide natin sa 60 cm. Slope dito is 538. Yan, 538 yan. 0.5. So i-divide natin yan sa 60. So 8.9 or 9 pieces yung ating malalagay dito na rafter. So 9 dito, 9 din dito sa kabila. So magiging 18 yung ating CFR lens na mailalagay dito. Magiging 18 pieces. I-times lang natin yan sa 12 meters. Dahil 12 meters yung kanyang haba. Diniretso ko na yan 12 meters. Makakabard na yan dito yung ating kabilang agwas. Dati tayo diyan ng
9 pieces, kasama na yan dyan. Kaya diniretso ko na yung 12 meters. Okay, 18 times 12 meters equals 21,600 centimeters. So i-divide natin yan sa 600. 36 pieces yung magagamit nating zipper lens dito. Yan, lahat. So yung zipper lens na ating gagamitin is 2x3 by 1.2 mm. 36 pieces. Yung ating flat bar dito para sa ating ridge nailer. Diyan natin ipapatong yung ating rib type na rope at saka yung ating ridge roll. Kailangan meron tayong nakalagay dyan na flat bar, magkabilaan yan. So gagamit tayo dyan ng 40 mm na flat bar. Yan, kung ano yung height ng ating sukat ng ating hip, kasi dito natin yan ilalagay sa ating yung ating flat bar dito sa gilid-gilid, mali dalawa yan. So 34.7 yung kanyang haba. So 5,877 divide natin sa 600. So meron tayong 9.7 or 10 pieces. Zipper lens natin yan. So sa ating flat bar na 40 mm, 3 mm din to, meron tayong 10 pieces. Maglalagay pa rin tayo dito ng sagrad dahil dito sa area na ito is malayo na yung kanyang distance dyan, 2.5 na. Dito naman hindi na tayo maglalagay ng sagrad dito kasi 2 meters na yung pagitan nila. Dito banda sumobra na tayo sa 2 meters, pwede natin lagyan ng sagrad dyan yung ating 12 mm na kabilya, yung ating rebar. So lagay tayo dito, malagay din tayo dito 1, 2, 3, 4 kasi 2.5 na yung pagitan nila dyan. 5, 6, 7, 8. Yan yung lagyan natin ng rebar. So yung haba ng rebar na dito is 380 cm. So i-times 8 lang natin yan, 3,040. So divide natin sa 600. So kailangan natin ng 5 pirasong rebar para sa ating sagrad. Yan, sagrad natin rebar 12 mm, 5 pieces. So dito naman sa ating fascia board, yung 1x1 lang na angle bar yung ating gagamitin dyan. Yan, sukatin nyo lang yan, yung haba nyan, kung ilan yung 1x1 angle bar. Bali gagawa tayo nito, bali ganyan. Yan, angle bar dito na 1x1, dito naman sa kanyang bracing dito, pwede tayong gagamit dyan na ng flat bar na 1 inch. Yung flat bar lang na 1 inch 3 mm. Dito sa ating angle bar 1x1 din na angle bar. Okay? So dito yung haba niya dito is 25 cm. Dito naman yung pagitan niya is 30 cm. I-calculate nyo lang yan kung ilan yung haba niyan sa angle bar, magkabilaan yan. Tapos yung pagitan ng kanyang flat bar. Okay? So kinalculate na natin yan. Ang magagamit natin dyan sa angle bar natin na 1x1 flat bar natin para sa ating fascia board, 1x1 na 3 mm is 15 pieces. Sa ating flat bar naman na 1x3 mm, 7 pieces. So angle bar ito
Ito yung ating flat bar. So yan lang yung ating magagamit sa ating mga bakal. So dito naman sa ating 2x2, pwede tayong mag-add dito ng isa para sa kanyang kung maglalagay na tayo ng CPAR lens para sa kanyang mga support dito. Lalagyan natin ng bracket yan isa-isa. So mag plus 1 na lang tayo dito. O gagawin natin itong 29 pieces. So dito estimated natin na materyales, single lang yung ating angle bar na gagamitin dito. Kasi pag i-double natin ito, so mas marami tayong magagamit na materyales. So hindi naman ito kailangan pa na i-double kasi malapit naman yung mga distance niya dito. Kaya sa presyohan natin ito, yung ating materials na magagamit dito, yung ating angle bar na 2x2 by 3mm, magre-range yan nasa 600 to 620. So ilagay na natin 620. Itong ating 1.5, 440 yung isang length. Yung CPAR lens natin medyo mahal na ngayon. Yung 2x3 natin na 1.2 ang kapal, nasa 500 na yata yung ating CPAR lens. So lagay na natin. So depende yan sa area nyo mga kametal kung magkano yung mga presyohan ng inyong mga bakal doon. So mas maganda bago kayo bumili, mag-canvas muna kayo saan yung mas pinakamura dahil marami naman yung bibilin nyo. So sigurado bibigyan kayo ng discount. Okay, so dito sa ating sagrad, yung ating 12mm, yung ating flat bar pa pala na 40mm by 3mm is 280. Yung ating 12mm na rebar is 190. Yung angle bar natin 1x1 320. Flat bar na 3mm 1 inch 165. So yan na yung mga estimated prices natin mga kametal. So sa mga bakal lang ito mga kametal. So meron pa tayong welding rod, primer paint, yung ating pintura, thinner, cutting disc, okay. So sa ating welding rod 10 kg, 10 kilos yung ating magagamit dito. So merong 150 yung kilo niya tayo ito, per kilo 150. So meron siyang 1,500. Dito naman sa ating primer, yung per gallon nito is 390. So dito makakaubos tayo ng 2 galon. Kasi hindi naman natin pipinturahan yung ating mga CPAR lens dahil galvanized yan. Ang yung mga pipinturahan natin dyan, yung ating mga angle bar yan, ang mga angle bar at saka yung ating mga winildingan yan, kailangan mapinturahan yan. So kung gagamit tayo ng 2 gallons nyan ay sobra-sobra na yan, kahit na yung sobra nyan ipintura nyo sa inyong CPAR lens. Okay, so tag 390 or 400 yata ang isa nito. So ilagay natin 2 gallons. So 800. Dito naman sa ating thinner, bili lang tayo ng 1 galon, 320. Sa ating cutting disc, mas marami-rami yung magagamit natin dito. So mas maganda doon kayo mag-order sa Lazada. Kasi yung ating 25 pieces dyan sa Lazada is 150 lang. Sa isang box yan is 25 pieces. So nagkakalaga siya ng 150. So kahit bumili kayo ng 2 box, pero marami-rami itong kakatingin natin dito, kahit 3. Yan, 3 pack. So 450. Okay, so yan lang yung ating magagamit dyan na materyales. So ngayon itutotal natin yan mga kametal, yung ating materyales. Okay, so ito yung ating total mga kametal sa ating mga bakal.
is nagtotal siya ng 55,805. So isinama natin itong ating mga welding rod, primer natin, pintura, thinner at cutting disc. So hindi pa kasali dito rin yung ating labor. So kadalasan yung ating labor is 40%. So kung i-add natin yan sa 58,875, 58,875, so i-times natin sa 0.40, so meron siyang 23,550. Yeah, so 5, 12, 9, 14, 12, 8. So ito na yung ating total na magagastos dito sa ating rope framing. Hindi pa kasali yung ating mga rib type dyan. So framing pa lang yan dito sa sukat na 10 meters by 12 meters. So medyo malaki ito, kaya medyo malaki din yung ating gastos. So kung meron kayong medyo maliit-liit nito, nagsukat lang ng medyo maliit, so expected na mas maliit din yung magagastos ninyo kung ganito lang ding materials na inyong gagamitin. So kahit gagamit naman kayo ng tubular, so halos magkaparehas lang yon. So yan lang mga kametal. So I hope meron kayong natutunan sa video na ito. I hope magkaroon kayo ng idea kung sakaling magpagawa kayo ng inyong mga bubong na 4 agwas. So bago tayo magtatapos mga kametal, ay sana wag niyong kalimutan mag-subscribe at i-like yung ating video. At i-click nyo rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga susunod pa na mga videos. Okay, so maraming salamat sa inyong panunood mga kametal at God bless po sa inyong lahat. Bye bye.